Kung sinusundan mo ang buong journey ni Alex Ayala, mula Washington hanggang Toronto, alam mo na ang bawat linggo ay parang nagbibigay ng bagong milestone. Pero ngayon, mas malaki pa ang stake. Dahil ang tournament na ito sa Toronto ay hindi na basta WTA 500 katulad ng Washington. Ito ay WTA 1000, isa sa mga pinakamataas na antas sa buong women's tennis. At kapag siya ay naging champion dito, grabe kalaki ang mapapanalunan niya. Sasabihin ko sa iyo ang eksaktong numero. Simulan natin sa antas ng tournament na ito. Ang National Bank Open sa Toronto ay isa sa mga pinakamahalagang non-Grand Slam event sa buong calendar ng WTA. Iyan ang dahilan kung bakit ang lahat ng manlalaro, mula kina Osaka, Gauff, hanggang kay Rybakina, ay naroon. Kompetisyon na hindi biro. At sa antas na ito, ang prize money ay hindi maliit. Ang kabuang prize pool para sa buong women's tournament sa Toronto ay umaabot sa $7,433,076 na dolyar o mahigit $420 milyong. Ngayon, ano ang mapapanalunan ng champion? Kung mananalo si Alex Ayala bilang champion ng buong tournament, kikitain niya ang mahigit $1,085,220 o mahigit ₱61 milyong sa isang tournament lang. Sa isang linggo lang. Isipin mo yun, mahigit $1 milyong mula sa isang lugar lang. At bukod pa sa pera, kumikita rin siya ng 1,000 ranking points. Kung siya ay champion, isipin mo, sa DC Open lang, 500 points lang ang kanyang nakuha. Dito sa Toronto, doble ang halaga. Ibig sabihin, kung champion siya, malaking hakbang pataas ang kanyang ranking. Malamang mas mataas pa kaysa sa career high niya sa Washington. Ngayon, tandaan natin na ang tournament ay hindi lang binubuo ng final. Kailangan pa niyang dumaan sa maraming rounds para makarating doon. Pero base sa prize money structure ng mga WTA 1000 events, kahit hanggang semifinals lang siya makarating, malaking halaga na rin ang kanyang makukuha. Sapat na para maging isa sa pinaka-successful na linggo niya sa kanyang career. Ngayon, tara pag-usapan naman natin ang mga fans. Kung ikaw ay isa sa mga gustong pumanood personally sa Toronto, tiyak na alam mo na, grabe ang demand para dito. Ayon sa mga listing, ang session tickets sa National Bank Open Toronto 2026 ay may malawak na range ng presyo, depende sa araw at sa oras ng laro. Sa mga early sessions, tulad ng August 8 evening session, ang mga ticket ay nagsisimula sa halagang $28 hanggang $128. Depende kung saan mo bibilhin. Sa August 9-day session, mula naman ito sa $49 hanggang $148. At sa August 9 evening session, nagsisimula ito sa $148. Pero habang papalapit tayo sa mga later rounds, kung saan mas malaki ang tsansang doon na si Alex ay maglalaro, tumataas din ng malaki ang presyo. Sa August 10 evening session, mula ito sa $115. Sa August 11 evening session, mula rin sa $115. Pero pagdating sa semifinal sa August 12, tumataas ng malaki ang presyo mula sa $417. At sa final sa August 13, mula sa $308. Bakit ganito kalaki ang tumataas na presyo? Dahil ang mga sessions tickets ay nagbibigay ng access sa 2 center court matches, lahat ng ibang match courts, at ang buong grounds sa loob ng isang session na kasama na lahat ng taxes and fees. Kaya kung mananalo si Alex sa mga earlier rounds at siya ay aabot sa semifinals o finals, tiyak na ang demand para sa mga tickets na yon ay lalong tataas. Lalo na dahil alam natin na malaki ang dating niya sa mga Filipino fans sa buong Canada. Kaya narito ang kabuuang picture. Kung champion siya sa Toronto, kikitain niya ang mahigit $1,085,220 kasama ang 1,000 ranking points. At kung ikaw naman ang gustong maging bahagi ng kasaysayan, kung ikaw ang gustong personal na mapanood siya,
Ang mga tickets ay mula sa $28 hanggang umabot sa $417. Depende sa araw at sa importansya ng match. Isang tournament, isang linggo, milyon-milyong dolyar na nakasalalay. At buong Pilipinas, nakamasid. Umaasang muli niyang gagawin ang imposible. Excited ka ba manood ng laro ni Alex Ayala sa Toronto? Kung ikaw ay nandoon, aling session ang gusto mong panoorin? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na balita tungkol sa kanya.